Sa panahon ngayon, habang tumataas ang presyo ng gasolina, maraming bansa ang hirap makasabay. Pero alam mo ba, may mga bansa na halos hindi umaasa sa gasolina. Ang mga bansang ito ay may kakaibang sistema, mula sa paggamit ng renewable energy, hanggang sa kakaunting sasakyan sa kalsada. Sa video na ito, alamin natin ang 10 bansang may pinakamababang konsumo ng gasolina sa mundo, at ang dahilan kung bakit. Ethiopia. Sa Ethiopia, ang buhay ay simple, lalo na sa mga probinsya. Mahigit kalahati ng populasyon ay nakatira sa rural areas, kung saan kakaunti ang sasakyan at halos walang modernong transportasyon. Marami sa mga tao ang naglalakad ng ilang kilometro araw-araw, para lamang makapasok sa trabaho o paaralan. Dahil dito, napakababa ng demand sa gasolina. Hindi dahil pinili nila, kundi dahil sa kakulangan ng infrastruktura at kaunlaran. Ang Ethiopia ay kumokonsumo lamang ng halos 90,000 barrels per day na petrolyo. Timor-Leste. Ang Timor-Leste ay isa sa mga pinakabatang bansa sa mundo. Bagamat may reserba ito ng langis, ang ekonomiya nito ay hindi pa ganap na industrialized. Kakaunti ang pabrika, at limitado ang paggamit ng sasakyan. Kaya kahit may kakayahan, nanatiling mababa ang konsumo ng gasolina. Mas marami pa silang ine-export na langis kaysa ginagamit. Ang Timor-Leste ay kumukonsumo lamang ng halos 10,000 barrels per day na gasolina. Madagascar. Ang Madagascar ay isang malaking isla at bansa na matatagpuan sa silangang bahagi ng Africa, sa gitna ng Indian Ocean. Sa Madagascar, tila bumalik ka sa nakaraan. Maraming lugar ang hindi naaabot ng modernong kalsada. Sa halip na kotse, kariton, bisikleta, at paglalakad ang pangunahing transportasyon. At may ibang energy sources ang bansa tulad ng kahoy, uling at iba pa. Ang resulta, isang bansang may napakababang fuel consumption. Kaya umaabot lamang sa 25,000 barrels per day ang konsumo nila sa petrolyo. Myanmar. Ang Myanmar ay may mababang fuel consumption dahil sa pinagsamang epekto ng ekonomiya, transportasyon, at estado ng development ng bansa. Sa kabuuan, hindi gaanong marami ang pribadong sasakyan dahil mahal ito para sa karamihan ng mamamayan, kaya mas umaasa sila sa mas murang paraan ng pagbiyahe tulad ng bus, motorsiklo, at iba pang public transport na mas tipid sa gasolina. Bukod dito, mababa rin ang antas ng industrialization sa Myanmar, kaya kakaunti ang malalaking pabrika at heavy industries na karaniwang malakas kumonsumo ng fuel. Dagdag pa rito, sa maraming rural na lugar, mas ginagamit ang kahoy, uling, at iba pang alternatibong energy sources kaysa sa fossil fuels. Malaki rin ang epekto ng mga isyong political at economic, na nagpapabagal sa pag-unlad ng infrastructure at ekonomiya. Dahil dito, mas kaunti ang demand sa transport, logistics, at industriya, na lahat ay gumagamit ng fuel. Ang kanilang fuel consumption ay umaabot lamang sa 150,000 barrels per day. Cambodia. Ang Cambodia ay mababa ang fuel consumption dahil sa kombinasyon ng kahirapan, transportasyon, at antas ng kaunlaran ng bansa. Karamihan sa mga tao ay walang pribadong kotse dahil mahal ito, kaya mas ginagamit ang motorsiklo, tuktok, at public transport na mas matipid sa gasolina. Bukod dito, hindi pa gaanong industrialized ang Cambodia, kaya kakaunti ang malalaking pabrika at heavy industries na malakas kumonsumo ng fuel. Sa mga rural na lugar, mas ginagamit din ang kahoy at uling bilang alternatibong energy kaysa sa fossil fuels. Ang fuel consumption ng Cambodia ay nasa mahigit 70,000 barrels per day. Laos. Ang Laos ay isang bansa sa Timog Silangang Asya na walang akses sa dagat o landlocked. Kilala sa makalikas ang kagubatan, bundok, at ilog Mekong. Mahinahon at mabagal ang urban development kumpara sa ibang bansa sa rehiyon. Mataas ang paggamit ng hydropower bilang pangunahing energy source. Tahimik at mabagal ang buhay sa Laos. Hindi ito heavily industrialized, at kakaunti ang urban congestion. Dahil dito, kakaunti ang sasakyan. At mas kaunti ang nasusunog na gasolina araw-araw. Nasa 50,000 barrels per day lamang ang konsumo nila sa petrolyo. Nepal. Ang Nepal ay may mababang fuel consumption dahil sa kombinasyon ng heograpiya,
ekonomiya, at lifestyle ng mga tao. Maraming bahagi ng bansa ay bulubundukin at mahirap daanan, kaya limitado ang paggamit ng sasakyan. Kakaunti rin ang pribadong kotse dahil mahal ito, at mas karaniwan ang paggamit ng motorsiklo, bus, at shared rides na mas tipid sa gasolina. Bukod dito, mababa ang kita ng karamihan, kaya pinipili ng mga tao ang mas murang paraan ng transport at mas kaunti ang konsumo ng fuel. Limitado rin ang industrialization sa Nepal, kaya kakaunti ang malalaking pabrika at heavy industries na karaniwang malakas kumonsumo ng gasolina. Sa mga rural na lugar, mas karaniwan ang paggamit ng kahoy, uling, at hydropower bilang alternatibong energy sources. Nasa 120,000 barrels per day lamang ang kanilang fuel consumption. Bhutan. Ang Bhutan ay isa sa pinaka-environmentally conscious na bansa sa mundo. Mahigpit ang limitasyon sa sasakyan at industrial activity. Mababa ang fuel consumption ng Bhutan dahil sa maliit na populasyon, mountainous geography, focus sa renewable energy, strict environmental policies, at limited na industrial activity. Ang kultura at pulisya nila ay nakatulong para mas sustainable at energy efficient ang bansa. Kilala ang Bhutan sa Gross National Happiness approach na may focus sa kalikasan at sustainability. Ang fuel consumption ng Bhutan ay nasa 8,000 barrels per day. Norway. Nakakagulat, mayaman ang Norway, pero mababa ang oil consumption. Mababa ang fuel consumption ng Norway dahil sa integrated na diskarte sa transportasyon, renewable energy, mataas na adoption ng electric vehicles, strikto at epektibong environmental policies, at kulturang nakatuon sa sustainability. Pinapakita nito kung paano ang teknolohiya, gobyerno, at kultura ay nagtutulungan para maging energy efficient ang isang bansa. Ang fuel consumption ng Norway ay nasa halos 200,000 barrels per day. Iceland. Ang Iceland ang may pinakamababang fuel consumption sa mundo. Ang Iceland ay isang modelo ng sustainable energy. Mababa ang fuel consumption ng Iceland dahil halos lahat ng kuryente at heating ay galing sa renewable sources tulad ng geothermal at hydropower, maliit at sparsely populated ang bansa, tumataas ang adoption ng electric at hybrid vehicles, regulated at eco-friendly ang tourism transport, at mataas ang environmental awareness ng mga Icelanders. Ang kombinasyon ng natural resources, teknolohiya, at kultura ay nagreresulta sa isang energy-efficient at low fuel consumption na bansa. Halos nasa 18,000 barrels per day lamang ang konsumo nila sa petrolyo. Sa modernong mundo, halos lahat ng bansa ay umaasa sa petrolyo para sa transportasyon, industriya, at enerhiya. Pero may mga bansang halos hindi umaasa dito. Hindi dahil wala silang pangangailangan, kundi dahil sa kanilang lokasyon, ekonomiya o teknolohiya.